Yan, welcome dito sa aming lugar. Yan, ganito lang simple yung buhay dito. Magkakambing. So, pwede mag-alaga ng kambing kasi mga pabo, yan, manok, yan, baka pwede rin. So, depende no sa lugar dito. So, dito sa amin ganun. Welcome back sa Righteous Backyard. So dito tayo ngayon at ipapakita natin ang aming pinapagawang bakod ngayon para doon sa ating mga taniman ng ating mga alagang hayop, no. So pwede rin naman natin siyang lagyan din ng mga manok, no, at lagyan din ng isa pang cabin, no, para sa guest din, no, soon, no. So siya yung tinatawag naming Righteous cabin number 2, no. So ito yung papakita namin sa inyo yung aming isa sa mga naatikha na sa pag-aalaga ng hayop at sa pagsumikap, no. So syempre kasama ng diskarte natin, no. So ito mga ka-farmer yung ating pinapagawa ngayon. So ito ay merong 201 square meter. So yung sa kabila is nasa 806 square meter. So yung bahay ng kambing at dito yung sa mga manok, no. Pwede rin yung sa mga pabo. So mostly dito yon may mga bakante lote pa dito na pinapagalaan pa namin ng mga kambing. So ayun, very helpful din siya. Pero syempre kailangan nating i-secure din yung ating mga hayop, no, sa pamamagitan ng pagtatanim din natin, no. Si-secure din natin yung mga tanim natin para hindi siya masira o hindi siya mapunta ng ibang hayop, no. Para hindi agad siya maubos. No, ito ay gagamitin natin kapag tayo ay magpapakain sa tuwing tag-araw. No, kasi sa tag-araw walang damo masyado, no. So ito yung ating alagaan para mapanatili nating malago yung ating mga pananim, no. At maganda doon is yun, nakakatipid tayo. Hindi tayo yung bibili ng feeds, no, para suportahan lang sila tuwing tag-init. So yung mga farmer, nandito yung tumutulong dito sa amin si Kuya Eddie tsaka si Julius. So saka si Kuya Ramon tsaka yung uncle ko si Dennis. So sila yung yung team namin, no, na gumagawa nitong bakod namin ngayon. Tsaka yung gumagawa ng bahay ng kambing. Ayun. So ginagawa nila ngayon is yung binubusan nila yung poste na bakal, yung tubo. So yung sukat niya is 2. So nilagay natin para matibay yung natin, yung ilalagay na cyclone wire, no, para hindi siya yung sumampa yung kambing, kung sakali may umanong kambing diyan, hindi siya lulubay, no. At the same time, ayun din, no, mas nakakatipid tayo pag yun ang gamit natin. Ayun mga farmer, nandito tayo sa ginagawang bahay ng kambing ng father ko. So ito yung aking airpods. Yan, siya yung don dito. Don. So, tsaka yung ating gumagawa ng ating si Engineer Richard. Ayun. So yun, Richard, ano ba yung para saan ba to? Goat feeder. Lagyan natin mic ha. Yeah. Yan. Okay, so Ito, goat feeder siya. Kung sakaling, to siya, removable siya. Para kung sakaling dadaan yung kambing, medyo masikip. Matatanggal mo siya. Angat mo siya, lalagay mo siya dito. Para yung kambing na, lusot na sa ilalim. So ngayon, pag gagamit mo ulit, ibabalik mo na lang ulit sa dito. okay, no. So removable yan. So sa mga ang budget is yung ang space hindi talaga kaya. So yung feeder ang ginawa namin ng solution, no, para yun natatanggal, para pwede na yung Tsaka maganda doon, malilinis palagi. Tatanggalin lang, pwede siya linisin.
no. So yung pakita namin yung mga kambing, no. So ito mapapansin nyo mga farmer, hindi pa namin natatapos yung kulungan nila. So kasi tag-ulan, so hindi natin kayang ipagawa kagad-agad. Yung mga breed ng kambing namin dito is meron kaming upgraded, no. So mula siya sa Boer, no, based sa Boer yung aming binibreed. So ito yung aming isa sa mga full blood, no, na ayan dumalaga. Yung mga kambing namin dito, so yan, may full blood, meron din tayong hybrid. So yan yung iba naming mga kambing na dumalaga din. So yan, dagsan dumalaga dito. So ito yung aming mga bagong pinapalaki mga full blood. So sila ay ilang months na to? 4 months. Yung iba yan, nakalawig pa sila. Yan. Yan, yung iba naming nakalawig pa. So yung mga farmer, kulang talaga yung bahay pa ng kambing namin. So marami pa tayong kailangang ipagawa para ma-secure sila tuwing tagulan din. And then yun nga, so si Airpods, ano ba yung mga kambing natin ngayon na gano'n na ba sila karami ngayon? Humigit kumulang na sa mga 8 na yata inahin yan. Walang inahin, buod pa yung mga dumalaga. Inahin, so yun, gano'n na siya karami. Now, the good thing about that is, ang pagkakambing kasi is parang savings mo din pero kumikita kasi dumadami sila, no. Yun, kada isang taon, kasi ang tamang pagbibreed is 1 year talaga. So kada taon, ibibreed nyo, dumadami sila. Actually, yung bang ginagawa kasi ng iba is parang 6 months, no, 6 months, nagbibreed agad sila. Ibang method nila, 3 months pa lang yung inakay, yung pinakainakay nila, yung mga anak, inihiwalay na nila. Yun yung mga ginagawa nilang pagbibreed para mabilis silang makapag-produce ng bagong offspring nila. So ito mga farmer, no, mapansin nyo, meron tayong mga feeds dito, no, pang support. No, ayan, no, inaabot na nung isa. Yan, buntis na rin kasi ito So yung ginawa namin pansamantala na yan, hagdan, no. Papunta doon yung para makakit yung mga alaga namin hayop. Ayun, Airpods, ikaw yung alam kong may mahaba experience na sa pag-aalaga ng kambing kasi bata pa ako, nag-aalaga ka na ng kambing Pwede mo ba i-share sa kanila yung experience mo? Yung experience natin sa pagkakambing, kinakailangan simula sa pagkapanganak pa lang naman ng kambing, kinakailangan bigyan mo na agad siya ng vitamins. At kung siya'y lumaki na, suporta pa rin ng vitamins. At kung sila'y pwede nang kumain ng damo, kailangan din natin silang i-deworm dahil ang damo, lalo na sa umaga, nabasa, ay siyang naghahatid ng mga bakterya. So ito mga kasama, itong nakikita ninyo na mga inahin natin, may mga anak na siya. So dito pipili tayo ng pwedeng idiretso natin uli na maging inahin. At yung mga lalaki na naging anak nila, so pipili lang tayo na pwedeng maging barako. Hindi tayo pwedeng lahat ay gagamitin natin dahil magkakaroon tayo ng inbreeding. So papalit tayo. At yung iba, yun ang pwede nating i-dispose para meron naman tayong pagsuporta sa ating pag-maintenance ng ating kambing. So yung mga farmer, ito yung aming tricycle na ginagamit dito sa farm para makapaghatid kami ng tubig, painumin sa aming mga alagang hayop. So at the same time, nagagamit din namin dito sa pinapagawa namin bakod ngayon. So ayan, isa din sa mga ginagawa namin kasi din dito, nagpa-fermented rin kami para mag-create kami ng probiotics. So malaking tulong din ang tricycle sa paghahatid ng kanilang pagkain at painumin. Lalo tayo ay mangungumpay. So ito mga farmer, yung ating isa sa mga Boer natin na painted yung kulay. Yan, actually siya,
pang ano na siya parang F8 na siya. So bata pa to, 3 months, ganyan na siya kalaki. Yan. So the good thing no na meron kayong full blood, yung mga gusto nyong i-upgrade is mapapalaki nyo para makuha nyo yung meat size na gusto nyong makuha. Then mas maganda yung bentahan no kapag ka ganun. So dahil yung pagod kasi, isang pagod lang, so ganun din yung pagod nyo sa pag-aalaga. So the better, mas makakabenta kayo ng marami o mas maganda kikitain pag malalaki yung meat no ng ating mga kambing. Kasi ang bower is meat purpose. Yun oh, dami mangga. Kaya maganda kumbaga meron kang mga gantong puno din no sa farm mo. Kasi yung mga pakinabang mo kagaya nito, maraming siyang pakinabang. No, yung pwede ka mag-ensalada rin diyan sa mangga. Yan, the good thing din yung ano na lilumba sa mga kambing no, ng mga hayop natin, yung mga puno. Pero to kinakain din ng kambing to yung dahon niya. Ingat laki doon sa bunga, no? Kasi may mga nabubulunan na kambing, no? Yung kumakain ng bunga nila. So, 'yun. Hindi naman lahat, pero meron lang na bubulunan kasi hindi naman nila control yung talagang minsan na chuchok talaga sila. Actually, mga ka-farmer, nung unang punta ko dito sa Calatagan, kasi si Mrs. ko yung taga rito talaga. Nung nakita ko tong property na to, is sabi ko, sana magkaroon din ako ng ganito. So, di ko akalain nagkakaroon din pala ako dito. Eh, ayun na nga, nagkaroon na ako. So, meron akong righteous cabin number 1, tapos yung next cabin, righteous cabin number 2. So, hopefully sana, yun, matapos namin to kasi tag-ulan na. Ano? So, medyo kinakabahan. So, gusto kasi namin makapagtanim para samantalahin yung tag-ulan. Mas mabilis lumago yung mga pananim natin. So, yun mga ka-farmer, sana may natutunan kayo sa segment natin ito. Next vlog natin is papakita natin sa inyo kung paano ba tayo mag-breed ng ating Jersey Giant natin. So, hanggang sa muli, ito nga pala ang ating Righteous Backyard.